This world is full of pain. My life is hurt with sin. What I know is that I need a hero to win this fight for me and for you. When my strength is drained and gone, I heard of one who will help me stand. From heaven he came, he chose to condescend to save the world and all who dwell therein. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. It was love, yes, love he showed. Love for you, for me he proved. And with his love I love him too, even if no one else will do. Thank God on Calvary's cross one day, there my hero set me free. He died a death that was meant for me, that I may live throughout eternity. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. Jesus is my hero, hero of the universe. Welcome to the Southern Asia Pacific regions of Adventists here in Silang, Cavite. I am Pratik. And I am Rhea. And welcome to the Hero of the Universe, a series of Simbang Gabi para kay Jesus. Let us be blessed by the Word of God through the Center for Digital Evangelism Associate Director, Pastor Robert Dulay. Always pray with God And stay with God. and live for God. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga tagapakinig. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pong ginagawang pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Ngayon pong gabi, ang ating pong topic ay Revelation's Eternal Sign in Earth's Last Conflict, o ang walang hanggang tanda ng pahayag. Alam niyo po ba na kapag pinag-uusapan ang tanong tungkol sa pinagmulan ng buhay sa sanlibutan, merong dalawang posisyon lang o argumento. Meron ba talagang Diyos o walang Diyos? Ang mga bagay ba na nakikita natin ay nahayag o nagkataon lamang ang kanilang existence, sa sanlibutan? Ang Diyos po na lumalang ng sanlibutan, sangayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan, ay nag-iwan ng kanyang marka, ng kanyang daliri sa buong kalawakan. Mula sa pinakamaliit at sa pinakamalaki at pinakamalawak na nilalang ng ating Panginoon Diyos, ay makikita po natin ang marka ng ating Panginoon Diyos. Ang kalawakan, ang siyensya ay magpapatunay kung gaano kahiwaga, kung gaano kalawak, at hindi matarok ng ating kaisipan
ang mga bagay na nasa kalawakan. At ito po'y ebidensya na mayroong Diyos na lumalang at kumokontrol ng kanyang nilalang. Ang ating pong paninindigan ngayong gabi na nais ko pong ulitin sa inyo, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kung ito ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito para sa akin. Sundan niyo po ako at sama-sama nating sabihin, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kung ito ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito para sa akin. Ang aklat po ng Apokalipsis, mga minamahal na mga kapatid, may isang pangitain na ipinakita kay John the Revelator. Ano po? Tungkol sa isang trono ng makapangyarihang manlalalang. At ganito po ang sabi ng pangitain. At nais ko pong basahin sa wikang Tagalog. Umakyat ka rito, ang sabi po sa kanya, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mangyari pagkatapos ng mga bagay nito. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Sapagkat, ang sabi po rito, ay ito, ang pagdidiin, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Dito po ay makikita natin ang pagpapatunay at pagdidiin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay at nagbigay buhay sa lahat ng mga ito. Alam niyo po, bago pa tayo nabuo sa sinapupunan ng ating ina, tayo po ay nabuo na sa isipan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kaibigan ko, kapatid ko, hindi ka isang aksidente. Pinanukala ka ng Diyos kung bakit ka nabuhay sa sanlibutan ito. Ano po ang sabi ng pahayag ni Kristo? Nais ko pong basahin sa inyo nasa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata po ay 7. Ito po ang sabi, matakot kasi kayo sa Diyos at magbigay walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At ang sabi po sa pagpapatuloy, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Meron pong kinalaman sa panawagan, sa pagsamba, ang sinasabi ng mga talatang ito. At ang sasambahin daw po ay ang lumalang ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang tanong po sa atin ngayong gabi, paano natin sinasamba ang may lalang ng langit at ng lupa? Paano ba natin sinasamba ang ating dakilang manlalalang? Alam niyo po, ang paglalang, ang kasaysayan ng paglalang, ay isang paraan ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon kung paano natin siya sasambahin. Alam niyo po, ang aklat ng Apokalipsis, sa kanyang mga bahagi na ipinahayag sa atin, ay masusumpungan po natin na kung paano ang pagsamba ay merong malaking kinalaman at relasyon sa pagiging manlalalang ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, sa aklat ng Genesis, ay alam po natin ang kasaysayan na nasulat dito tungkol po sa paglalang. At ang tema po ng tunay na pagsamba ay pag-alala sa pagiging manlalalang ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay isang tema sa buong banal na kasulatan, na ang pagsamba, ang tunay na pagsamba, ay pag-alala sa pagiging manlalalang o pag-alala sa lumalang ng langit at ng lupa, ng mga dagat, at ng mga bukal ng tubig. At ito po ang pinakapuso ng aklat ng Apokalipsis na merong kinalaman sa dakilang manlalalang. At ang krisis po na nahayag sa aklat ng Apokalipsis ay merong kinalaman sa pagtatalo sa paglalaban ng mabuti at masama, at meron pong kinalaman sa tunay na pagsamba o sa hindi tunay na pagsamba. Kaya po, makikita po natin mula sa aklat ng Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang usapin ng pagsamba ay napakahalaga. Sapagkat dito po natin mapapatunayan kung ang pagsamba ba natin ay tunay o hindi. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang kamanghamanghang detalyadong mundo, gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon, sa ngayon ay nilalang sa loob ng 6 na literal na mga araw. Ito po ay sang-ayon sa narrative, ito po ay sang-ayon sa banal na kasulatan. Ang ating manlalalang ay nagsalita at ang sanlibutan ay nabuo. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon sa magkaroon ng liwanag and
nagkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga bituin, at nagkaroon ng mga bituin. At sangayon po kung ating babasahin isa-isa, sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari po ang mga bagay na ito. Ang magandang kapaligiran, ang mga hayop sa tubig, ang mga hayop sa lupa, sa himpapawid, ay yan po'y mga bagay na nangyari o nilalang sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang wika ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng kanya pong nilalang daw po ay mabuti. At nung ika-6 na araw, sabi po rito, sa pagpapatuloy, sabi po sa aklat ng Genesis 1:26 at 27, sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa ngayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang sabi ko sa pagpapatuloy, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. At sa pagpapatuloy, sabi ko, ng ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. So, sa loob ng 7 araw, anong sabi po dyan? Natapos ng Diyos. At nagpahinga, ang sabi po rito, ng ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So mapapansin po natin na ang ika-7 araw na Sabat na binabanggit po ng Biblia na ibinigay noong paglalang ay dapat laging maging tanda ng Diyos tungkol sa ating pinagmulan. Uulitin ko po, ang ika-7 araw na Sabat na ibinigay noong paglalang ay dapat laging maging tanda ng Diyos tungkol sa ating pinagmulan. Ang ika-7 araw, merong 3 mahalagang bagay na ginawa ang Diyos. Una, binasbasan ito ng Diyos. Pangalawa, ginawang banal ng Diyos ang ika-7 araw. Pangatlo, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Sang-ayon po ito sa mga talatang ating nabasa. So, binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw sa pamagitan ng pagtatalaga nito bilang walang hanggang tanda ng kanyang makapangyarihang paglalang at walang katapusang pag-ibig. Alam niyo po kung paano binanal ng Diyos o ginawang banal ng Diyos ang pag-aasawa, ay gayon din po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa ika-7 araw. Ang Diyos na may akda ng pag-aasawa, na nagbigay ng institusyon ng pag-aasawa, noong panahon ng paglalang, ay siya rin pong Diyos na nagbigay ng institusyon ng Sabat o ng ika-7 araw. Alam niyo po, ang Sabat ay nilalang ng Diyos 2,300 bago pa magkaroon ng mga Hudyo. Ito po ay binigay sa ating unang mga magulang, kay Adan at kay Eva. Ang Sabat po ay inihiwalay sa paglalang sapagkat ito po'y walang hanggang simbolo ng kanyang makapangyarihang paglalang na dapat pong maunawaan at tanggapin ng lahat ng mga tao. Kaya po nung si Adan at si Eva ay sila po'y pinaalis doon sa halaman ng Eden nung sila ay magkasala. Ang Sabat po ay nananatiling paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At ganun din po makikita natin sa buong Biblia, sa Old and New Testament, ang Sabat po ay tanda ng Diyos sa pagitan ng Diyos at sa kanyang mga anak. At bago niya po ito ibinigay sa matandang Israel, doon sa 10 utos, ang mga tao po ay nangingilina ng araw ng Sabat. Kaya po kung mapapansin po ninyo sa aklat ng Exodus, nung ibinigay ng Panginoon Diyos, inutusan sila doon na binigyan po sila ng pagkain, na mamulot ng pagkain sa mana. Ito po ang sabi, 6 na araw kayo mamumulot nito, yung pagkain po na galing sa langit, yung mana, ngunit sa ika-7 araw, na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. So walang papatak na mana sa araw ng Sabat. So, ang sabi po rito, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas. So kung atin pong susundan po ang pag-aaral, ito po sang-ayon sa aklat ng Exodus, isinulat ng daliri ng ating Panginoon Diyos ang mga kautusan. Ito po ay hindi isinulat ng Panginoon sa buhangin para lang mabura, kundi isinulat niya ito sa 2 tapyas na bato upang maging paalala sa lahat ng henerasyon.
mga minamahal na mga. Hindi niya po ito sinulat sa papel para madaling masunog o masunog sa apoy. Pero alam po natin, sinulat ng Diyos ang kautusan para magtagal habang buhay. Kaya po ito ay sinulat sa 2 tapyas na bato. Alam niyo po, ang sabi sa 10 utos, alam po natin ito, ang sabi po rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. So, nandun po yung pagdidiin tungkol po sa salitang alalahanin o remember. Bakit sinabi ng Diyos na alalahanin? Ano po ang sabi dito? 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. So kung inyo pong mapapansin, yung hindi sinabi ng Diyos na a 7th day, hindi po. Kundi sinabi ng Panginoon na ang 7 araw is specific. Ngunit sa 7 araw, hindi anumang araw. Hindi po sinabing ganoon, anumang 7 araw. Hindi po ganoon ang sabi ng Panginoon Diyos. Very specific ang Panginoon Diyos na ang 7 araw ay Sabat. So, alam po natin na ang kalendaryo ay makikita po natin dyan na magpapatunay ng pagkasunod-sunod po ng araw. Ang sabi po rito, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So mapapansin niyo ang connection ng Sabat doon po sa paglalang ng ating Panginoon Diyos. Ang Sabat ay hindi kailanman para sa mga Hudyo lamang, kagaya po ng tinuturo at sinasabi ng mga iba. Ito ay binigay para po sa buong sangkatauhan. Ito po ang sabi, bawat nangingili ng Sabat ay hindi nilalapas tangan. Ito, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Alam natin yung banal na bundok, yung New Jerusalem, yung langit. Ito po'y sinabi ng Panginoon na sino man na nangingili ng araw ng Sabat o sino man na hindi lalapas tangan, ay dadalhin ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na mga bundok. Hindi para lang ito sa mga Bisaya, hindi lamang ito para sa mga Ilocano, hindi lamang ito para sa mga Pilipino o anumang lahi. Ang sino man na mangingilin po nito, ay dadalhin ng Diyos sa kanyang kaharian. So, ang sabi po sa pagpapatuloy, at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ano pong sabi? Para sa lahat ng mga bayan. Sa buong panahon ng lumang tipan, ang Sabat po ay ang walang hanggang tanda ng Diyos sa lahat ng kanyang bayan. Mapapansin po natin yan, sapagkat ang ating nga pong paninindigan, kung ito ay nasa Biblia, ito po'y paniniwalaan natin at para po ito sa atin. So mapapansin natin, sa buong lumang tipan, ang Sabat ay walang hanggang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Ano po ang sabi ng Ezekiel? Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. Ito raw po talagang pagdidiin ng palatandaan ng Diyos sa kanyang bayan. Upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Kapag pinag-usapan po ang pagsamba, mga minamahal ko pong mga kaibigan at mga kapatid, at nangingilin ka ng araw ng Sabat, ikaw ay sumasamba sa Diyos na dakilang manlalalang at na naghayag ng mga mensaheng ito. Ano po ang makikita po natin nagkaloob ng Diyos ang Sabat po kay Adan at kay Eva? Alam po natin na ipinagkaloob yan nung sila po ay nasa halaman ng Eden. At ipinagkaloob din po ito kay Moises at sa matandang tipan. At ipinagkaloob niya ang Sabat bilang tanda po ng kanyang pag-ibig sa atin at simbolo ng kanyang banal at makapangyarihang otoridad. Huwag niyo pong kalilimutan ang mga puntos po iyan. Pero maaaring sabihin ng iba, paano naman sa bagong tipan? Paano naman yung tungkol kay Kristo? Si Kristo ba ay sinira na o inalis na ang tungkol sa Sabat? Ang mga alagad ba ay binago na ang Sabat? Sila ba ay sumasamba rin sa araw ng 7 araw o Sabat? Tingnan natin at pansinin natin ang sinasabi ng bagong tipan. Ito po na nakatala sa Lucas 4:16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Kung inyong itataas ang inyong pagbasa, ito po ay tumutukoy kay Jesus Christ, ano po sa ating Panginoong Jesus. Siya ay pumasok sa sinagoga. Ang sinagoga po ay simbahan o templo. Ng araw, ano daw pong araw? Pumasok si Kristo, pumasok siya ng araw ng Sabat. Tulad ng kanyang
na kaugalian at tumindig siya upang bumasa. So ang ating Panginoong Hesus, nagpapatunay ng kanyang pangiling at pumapasok siya sa templo, sumasamba siya, pumapasok siya sa simbahan, pumapasok siya para sumamba kapag araw ng Sabat. At ang sabi po sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. So yung pagdidiin dito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan ko, mga tagapakinig, ang Sabat na ito ay nilalang talaga po para sa mga tao. Ang Sabat ay isang tanda na tanging siya lamang ang ating sinasamba. Kaya po pala pag nangingiling tayo ng araw ng Sabat, ito po'y palatandaan ng sinasamba lamang natin ay Diyos na makapangyarihan, na dakilang mandalala. At palatandaan din po ito, isang tanda na minamahal natin siya ng higit sa lahat, na wala ng iba na makapangyarihan na dapat nating sampayin, kundi siya lamang ang ating iniibig. Kahit hanggang kamatayan, alam niyo po ba, ay iningatan ni Jesucristo ang Sabat. Maging sa kasaysayan po at sa kanyang pagkamatay, at po doon sa cross ng Kalbaryo, mapapansin natin kung paano iningatan ni Kristo ang araw ng Sabat. Ating tingnan sa Juan 14:15, ito pong sabi, kung ako inyong minamahal, siyempre, tutuparin niyo ang ating mga utos. Ito ang sabi ng Panginoon, do you love me? Keep my commandments. At ang ating Panginoon, kanyang sinabi po sa kanyang mga alagad, na tungkol sa kanyang, maging pagkatapos po ng kanyang kamatayan, na sa kanyang pagkapako po doon sa cross, ay mangingilin pa rin sila ng Sabat. Alam niyo po ba yun? Ito po, ang sabi po sa Mateo 24:20. Ito po'y patunay na magpapatuloy po ang pangingilin ng araw ng Sabat. Maging pagkatapos pa ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24, kahit idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglabing o sa Sabat. So ito po'y merong kinalaman doon sa propesiya sa napaglusob ng mga Roman soldiers sa Jerusalem, pagkawasak ng Jerusalem noong AD 70. So ito po'y propesiya na sabi ng Panginoon, sana yung pagtakas, yung idalangin ninyo, na yung paglusob o yung pagtakas ninyo, pagpunta sa mga bundok, hindi winter, hindi taglamig, o Sabat. Ibig sabihin, magpapatuloy yung pangingilin nila ng araw ng Sabat. So alam natin na nawasak ng Jerusalem noong AD 70. So may pagkakataon bang nawaglit ang panahon? Meron bang time na talagang nawala pa ang panahon? Paano mo malalaman kung anong araw ang Sabat? Ito ang magandang katanungan na maaaring naitatanong ng karamihan po sa inyo. At sasagutin po natin ito. So at ang ating po mga pagtuo, ang mga ebidensya natin, una ay Biblia, sa mga lingwaheng ginamit, at tingnan natin din ang astronomiya. So ang Sabat po ay binanggit sa paglalang at muling binanggit sa 10 utos. So from creation and then 10 commandments, at ay binanggit po ang mga salitang Sabat po. At alam po natin na sa Lumang Tipan, si Moses hanggang sa ating Panginoong Hesus, ang bayan ng Diyos ay nangilin po sila ng araw ng Sabat. Wala pong nawala sa yugto ng panahon. At sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin kung paano ipiningatan din ng Diyos ang araw ng Sabat. At ito pong sabi sa Lucas 23, nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang Sabat. Ito po nung panahon na mamatay ang ating Panginoong Hesus at ang mga babae ay sumama sa kanya mula sa Galilea, ay sumunod at tinignan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang mga bangkay. Sila umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos, at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. So namatay ang ating Panginoong Hesus, araw ng paghanda, tinatawag nating Biyernes Santo at Sabado de Gloria, nung siya ay nasa libingan. Subalit ng unang araw, the first day of the week, unang araw ng Sanlinggo, ay wala na siya po sa libingan nung pinuntahan siya ng mga babae, sapagkat yun po yung tinatawag natin na linggo ng pagkabuhay. So makikita natin yung pagkasunod-sunod ng araw po na maging ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa libingan ay araw po ng Sabat. So, ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari, Biyernes, Sabado at Linggo. Ito po yung pagkasunod-sunod ng mga events sa pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus. So, binigyan tayo ni Kristo ng simbolo ng pagkabuhay na maguli. Yes, alam po natin yan. Hindi po ninyo nalalaman ang sabi po na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo, Hesus ay mga nabautismuhan tungkol sa kanyang kamatayan. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay.
Alam niyo po ba na sa mahigit 140 o 140 lingwahe ng mundo, ang salita para sa ikapitong araw ng isang linggo ay Sabat? O, yan po yung mga translations. Arabic ay Sabith, Sumbat, Shambin, Sobota, Sabota, Samstag, Sabdi. Kayo na magbasa po yan. At yan po ang kahulugan lahat po ay Sabat. Si Jesus po at ang mga alagad ay nangili ng Sabat. Kung inyo po makikita, ano po, pagkatapos po ang ating Panginoong Jesus, alam niyo po ay namatay at umakyat na sa langit, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesus nagpatuloy sa pangingilin. Ito po ang sabi, nang nakaraan na sina Pablo at si Silas sa Amphipolis at sa Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo o simbahan. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. Ugali din pala ng mga alagad, kagaya po ni Pablo. Ang sabi po dito, sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Ito pa po, si Pablo at Bernabe nakiusap ang mga tao at ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. So makikita po natin na kung paano sila pumapasok sa sinagoga, naging ugali ng mga alagad ng Panginoon ang pangingilin po ng araw ng Sabat. Yun po ay nagpatuloy ang pangingilin kahit na ang Panginoong Jesus ay nakakit na po sa langit. Ito pa po ang mga talata. Nang sumunod na Sabat ay nagsita. Nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. So makikita po natin na nagpapatuloy. Ito pa po. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na nasa palagay namin ay may dakong panalanginan. So nag-ipon-ipon sila sa tabi ng ilog. At kami mo po at nakipag-usap sa mga babaeng nagtipon doon. So makikita po natin na nagpapatuloy po ang pangingilin ng araw ng Sabat. At ito po payag ng ating Panginoong Jesucristo, tumatawag sa atin, pabalik sa tunay na pagsamba. Baka kasi kapatid ko, naliligaw ka sa tunay na pagsamba. Ngayon po, panawagan ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay bumalik sa tunay na pagsamba. Ang sabi po ng Apokalipsis, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng mga talatang ito, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Si Kristo ay Panginoon ng Sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. At tinatawagan tayo na sambahin siya. Ang dakilang manlalalang sa pamagitan po ng pangingilin ng araw ng Sabat. Ang Sabat po ng manlalalang na Diyos sa Genesis ay ang araw ng Panginoon sa Apokalipsis. Narito po ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sabi po nito, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabat, mga minamahal na mga kaibigan, binigay sa paglalang. Pangalawa, binigay sa Sinai. Ipinangili ng kanyang bayan. Ipinangili ni Jesus. Sinunod ng mga alagad. Tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at ipapangilin sa buong lupa. Ito po ang talata, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikayin ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong langit at ang iyong pangalan at mula sa bagong buwan hanggang sa panibagong buwan at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan ko, panawagan ng Diyos. Sambahin ang dakilang manlalalang. At isang paraan ng pagpapakita ng pagsamba sa tunay at totoong Diyos, ang dakilang manlalalang at makapangyarihan sa lahat. Kapatid ko, ipangilin mo ang 7 araw. Ipangilin mo ang Sabat ng Panginoon. Magandang gabi po, pagpalain kayo ng ating manlalalang at dakilang Diyos. This world is full of pain. My life is hurt with sin. What I know is that I need a hero to win this fight for me and for you. When my strength is drained and gone, I heard of one who will help me stand. From heaven he came, he chose to condescend to save the world and
all who dwell therein. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. It was love, yes, love he showed. Love for you, for me he proved. And with his love I love him too, even if no one else will do. Thank God on Calvary's cross one day, there my hero set me free. He died a death that was meant for me, that I may live throughout eternity. Give me my hero, give me my hero. Jesus is my hero, hero of the universe. Give me